Ngayong araw sa Primo Express, isang simpleng komento ba o isang pagkakamaling hindi dapat ginawa? Mr. Global Philippines 2025 Jeter Palomo nagsalita na matapos ang viral controversy na nagbukas ng panibagong debate tungkol sa Filipino identity. Panibagong tagumpay para sa Pilipinas. Kit Cortez itinanghal na Mr. Eco International Asia 2026 at second runner-up sa kauna-unahang Mr. Eco International. At mula politika hanggang pageantry, dating Ilocos Sur Governor Shavit Singson inaresto sa kanyang cyber libel. Ito ang mga balitang hindi mo dapat palampasin dito lamang sa Primo Express. Magandang araw, Kontesera. Ako si Primo Sacramento at ito ang Primo Express, ang inyong mabilis, diretso at may lalim na pagtalakay sa mga pinakamainit na usapin sa mundo ng pageantry. Sa unang balita, sa panahon ng social media, minsan isang komento lang ang kailangan para magliyab ang internet. At iyan mismo ang nangyari kay Mr. Global Philippines 2025 Jeter Palomo. Nagsimula ang lahat sa isang viral video kung saan magkakasamang nagbabahagi ng kanilang wika at kultura ang magkakaibigan mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa comment section, isang linya ang agad nakakuha ng atensyon ng netizens. I pledge allegiance to the flag of the United States. Para sa ilan, isa lamang itong biro. Ngunit para sa iba, lalo na sa mga pageant fans, hindi ito bastang simpleng joke. Agad na bumuhos sa mga reaksyon online. May mga nagtanggol sa kanya, may mga bumatikos, at may mga muling nagbukas ng matagal ng usapin tungkol sa Filipino-Americans, dual citizens, at kung sino ba talaga ang may karapatang kumatawan sa Pilipinas. Sa gitna ng lumalaking kontrobersya, naglabas si Jeter ng opisyal na pahayag. Anya, hindi niya intensyong makasakit ng damdamin at ipinahayag niyang ipinagmamalaki niya ang pagiging isang Pilipinong pinanganak sa Estados Unidos. Mula sa kontrobersya, dumako naman tayo sa magandang balita. Muling pinatunayan ng Pilipinas na isa itong powerhouse sa male pageantry. Sa ginanap na inaugural Mr. Eco International 2026 sa Baguio City, Philippines, nagtapos si Kit Cortez bilang Mr. Eco International Asia 2026 at second runner-up overall. Bagamat hindi na iuwi ang pangunahing korona, marami ang nagsasabing isa pa rin itong napakalaking karangalan para sa bansa. Sa buong kompetisyon, ipinakita ni Kit ang kanyang consistency, confidence at world-class stage presence. At sa harap ng home crowd, pinakita niyang kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa pinakamahuhusay na kandidato mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang titulo naman ay napunta kay Joseph Ali ng Egypt. Hindi matatawaran ang naging performance ng pambato ng Pilipinas. Isa itong panibagong patunay na hindi lamang sa women's pageantry nangingibabaw ang bansa. Patuloy ring lumalawak ang impluwensya ng Pilipinas sa international male pageantry. At kung pagbabasihan ng resulta ngayong taon, mukhang mananatiling isa ang Pilipinas sa mga bansang dapat bantayan sa mga susunod na kompetisyon. At ngayon naman sa ating developing story. Inaresto nitong Huwebes si dating Ilocos Sur Governor at businessman Shavit Singson kaugnay ng isang cyber libel case. Ngunit matapos ang kanyang arrest processing, agad din siyang nakapagpiyansa ng 60,000 pesos. Sa mundo ng politika, isa itong malaking balita. Ngunit bakit ito pinag-uusapan din sa pageantry? Dahil si Shavit ay hindi ordinaryong political figure. Sa loob ng maraming taon, naging isa siya sa mga personalidad na may malaking impluwensya sa Philippine pageantry. Marami ang kumikilala sa kanyang naging papel sa matagumpay na pag-host ng Miss Universe 2016 sa Pilipinas. Isang event na hanggang ngayon ay tinuturing ng marami bilang isa sa pinakamagandang editions ng Miss Universe sa kasaysayan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, muling naging laman ng balita ang kanyang pangalan. Ito ay matapos maiugnay sa mga usapin tungkol sa posibleng pagbabago sa ownership ng Miss Universe organization. Matatandaang naglabas siya noon ng mga pahayag na nagdulot ng matinding diskusyon sa pageant community.
May mga nagsabing maaring maging bahagi siya ng isang investment group. May mga nagsabing maari siyang magkaroon ng papel sa hinaharap ng organisasyon. Bagamat walang opisyal na pagbabago sa ownership ng Miss Universe, naging sentro ng usapan ng kanyang pangalan. Kaya naman ngayon maraming pageant observers ang nagtatanong, makakaapekto kaya ang kasalukuyang legal issues sa kanyang impluensya sa industriya? O mananatiling hiwalay ang kanyang legacy sa pageantry mula sa kanyang mga personal na usapin? Habang nagpapatuloy ang kaso, tiyak na marami pa ang sumusubaybay sa susunod na kabanata ng kwentong ito. Mula sa San Jose, California, USA, makakausap natin at hihingan ng opinyon si Chef Jason Javier ng Chef Republic bilang political commentator at pageant analyst. Hi Chef Jason, kamusta? Hi, first of all, I would like to thank you for having me sa channel mo. And magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng mga viewers and followers and subscribers mo. Maraming salamat. Magandang araw sa iyo at maraming salamat, Chef Jason. Gaano kalaki ang epekto ng cyber libel case ni Shavit Singson sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga personalidad na may matagal ng koneksyon sa pageantry? Unang-una, dapat alamin muna natin yung ugat ng kaso na isinampa sa kanya. Paano ito nagsimula, ano ba yung background na story nito, at ano ba yung motibo ng pagsasampa ng kaso na ito. Sa pagkakaintindi ko, ito ay isinampa sa kanya ng isang businessman na nasa politiko rin. At ito ay malinaw na may halong politika. Sa napapansin nyo sa nangyayari sa atin sa Pilipinas, kaliwat kanan ang pagsasampa ng mga kaso sa lahat ng mga personalidad, mapa-artista man, broadcasters, vlogger, ay sinasampahan ng kaso kapag ikaw ay against o nagsabi ng mga bagay na hindi sang-ayon sa mga programa, patakaran, or issue na kinakaharap ng ating gobyerno. So malinaw na ang nangyari kay Shavit Singson, nakita mo nga doon sa kanyang mugshot, nakatawa lang siya kasi hindi ganong kalaki ang epekto nito sa kanyang personalidad. So makikita mo naman sa tao kung worry siya o hindi. Sa mugshot makita mo nakasmile pa siya kasi kung pagbabasihan natin ang pagsasampa ng libel, maganda yan para kay Shavit Singson kasi doon niya mailalabas ang katotohanan kasi dadaan niya sa process. So kung ikaw man ang nagsampa ng libel at meron kang itinatago sa sarili mo, alam mo yung totoo at sinampahan mo ng libel isang tao, lalabas lahat ng katotohanan. So naintindihan mo? So magkakaroon ng pagkakataon si Shavit Singson na ilabas ang kanyang mga ebidensya. So matatagilid ngayon kung sino yung nagsampa ng libel sa kanya. Parang kinuha niya lang yung oportunidad na to para ihanda ng kanyang mga ebidensya. Tama, okay. Kasi sa kanya nito, meron akong nalalaman tungkol sa'yo. Salita lang ako ng salita pero hindi ko matumbok kung ano yung bagay tungkol sa'yo. Ngayon, kung magsasampa ka ng libel, mailalabas ko kung ano yung gusto kong tumbokin. So sa tingin mo, paano makakaapekto sa reputasyon niya bilang isang pageant enthusiast at pageant personality? Sa Pilipinas lang or sa mata ng buong mundo? Sa mata ng buong mundo. Actually, wala kasi sa public, automatic na nasa-separate nila yung issue ng politics and pageantry. So wala akong nakikita na malaking magiging epekto nito or even sa kanyang pagkatao. Sa tingin mo ba, ano ang ipinapakita ng kasong ito tungkol sa lumalalim na ugnayan ng pageantry, negosyo, celebrity influence at politika sa Pilipinas? Actually, nakikita ko lang dito is parang gustong patahimikin ng lahat ng against sa administration. Anong klaseng personalidad ka man, mga artista or sa pageant, pinapatahimik niya ang lahat. Maging siguro kung may mga beauty queen naman magsasalita. Kung napapansin niyo, walang beauty queen, walang artista nagsasalita gaano against sa government ngayon sa Pilipinas. Lahat is takot. So, dito wala akong gano'ng nakikitang epekto nito sa pageantry, sa totoo lang. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na kausapin
si Governor Shavit Singson? Ano ang iyong mensahe sa kanya? Unang-una, sasabihin ko sa kanya, kung siya man ay totoong nagsasabi ng katotohanan, ituloy lang niya yon, di ba? Kasi sa katotohanan lang naman tayo talaga uunlad kapag lumabas na lahat ng katotohanan. At sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot. Sabi ko nga kanina, sabi ko, nandito na tayo sa Amerika, di ba? Ikaw, ako, citizen na dito. Naisip ko na buti na lang nandito tayo sa Amerika. As a Pilipino, buti na lang nandito na tayo. Hindi natin na-experience ng mga Pilipino doon sa Pilipinas. Pero may isip mo rin bilang Pilipino, kahit nandito ka na nakatira sa Amerika, hinihila ka pa rin pabalik sa bansa mo eh. Hinihila ka pa rin ng mga issue doon na parang iniisip mo kung ano pa rin yung makakabuti sa bayan mo. So ngayon talagang dapat maging nasaan ka man, nasa Pilipinas ka man or citizen ka na ng ibang bansa, dapat tayong makialam. Kasi iyon ang ating pinagmulan, nandun pa rin yung ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan. Para tayong Pilipino na walang puso, kung yayakapin na natin kung ano man ang meron tayo ngayon sa ibang bansa. Sama-sama tayong bumalik, manalangin para sa ikagaganda ng bansa at para sa freedom at saka sa demokrasya ng Pilipinas. Maraming nagsasabi na naunahan pa ni Shavit Singson sina Raul Rocha at saka si Ann na makulong or maaresto bago sila. Ano sa tingin mo ang magiging epekto nito kung sakaling bilhin ni Shavit Singson ang Miss Universe? Alam mo, magkaiba kasi yung kaso niyan eh. Isang international yan regarding sa pageant at isang naman is political. So definitely mauna talaga to si Shavit Singson. Pero kung nag-bail na siya, I think nakalabas na siya eh. Di ba? So ngayon, wala nga maging epekto to kung bilhin man ni Shavit Singson ng Miss Universe. Good or bad publicity, ano man ang mangyari is publicity pa rin. Pag-uusapan. At still, kung ano man ang mangyari sa kaso ni Shavit Singson at siya na yung may-ari ng Miss Universe, it doesn't really matter sa mga pageant enthusiasts. Manunood at magpa-follow, magsasubscribe pa rin ng mga yan. Sa tingin mo ba pinagtatawanan na tayo ng mga taga-ibang bansa dahil nga sa sunod-sunod na aresto ng mga public officials at pageant personalities sa Philippines? No, iyan ang karaniwan sinasabi ng mga Pilipino na pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Actually, hindi ako naniniwala na pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Rather, naaawa sila at nababahala. Kasi hindi ako naniniwala na ang isang bansang lugmok ay pagtatawanan ng kapwa nila, mga kapitbahay na bansa. Kundi sila ay naaawa sa nangyayari sa atin, nababahala sa kinabukasan ng bawat Pilipino na nasa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Chef Jason Javier ng Chef Republic. Maraming salamat din sa pagpapaunlak na maging bahagi ng iyong programa dito. At yan ang mga balita ngayong araw na to. Ako si Primo Sacramento at ito ang Primo Express, ang mabilis at masusing balita sa mundo ng pageantry. Dahil bawat balita ay may korona at bawat kwento ay may saysay. Magandang araw at hanggang sa susunod na episode.